Mayong hapon Dumaguete City, mayong hapon Negros Oriental. Dayon kamo sa itong programa Tatak Rimulyo Lupad Negros Oriental. Ang programa na maghisgot sa mga isyu na lambitan ang administrasyon Rimulyo. Bueno, ang ato ang tukion nga aduna manggoy mga pangutana. Oo. Ang maong pangutana kabahin sa ngano man na si Attorney Deo wala daw gipili ni House Speaker Congressman Martin Romualdez. Oo. Kay matud pa si ang gipili daw, no, ang gipili daw mao si Congressman Chikiting Sagarbaria para mayor dire sa siyudad sa Dumaguete. Kana maong pangutanaha mga kaigsunan, base sa sila rapoy nasayod ana. Kay base sa Attorney Deo Rimulyo sa usa ka interview sa media, naingon siya nga after that Congressman Chikiting Sagarbaria proclaimed that he was chosen by Speaker Martin Romualdez to run for mayor, and Attorney Deo was to be his running mate as vice mayor of Dumaguete City. Matud pa ni Attorney Deo Rimulyo na nakita sila sa usa ka party or usa ka birthday party sa usa ka kongresista. Nakita sila ni Speaker Martin Romualdez o giingnan niya si Speaker Martin Romualdez na mudagan siya og mayor dire sa siyudad sa Dumaguete. O wala pod gihisgot ni Speaker Martin Romualdez na ayaw dagan ang akong gipili mao si kongresista Chikiting Sagarbaria. So mao na siya mga kaigsunan nga sila ra po'y nakabalo. Kung sila ay nangutana, sila ra po'y nakabalo sa tubag. Kay matod pa ni Attorney Deo, iya gud giingnan pod ang media in an interview, in a press conference nga wala gud nahisgot. Og muna mo padayon og dagan si Attorney Deo Rimulyo as mayor Dumaguete City, gumikan kay iya matod pa niya, iya i-level up ni Dumaguete. Although Dumaguete has already progressed sa term sa iyang amahan na si Mayor Felipe Antonio Rimulyo, no, na progreso na gikan sa usa ka no class city, no class ha, to a third class city o karon second class city. So muna mga kaigsunan, tungod sa mga programa o tungod sa mga projects na gihimo ni Mayor Felipe Antonio Rimulyo, tungod pod na walay mga kickback issues na mga projects, niabot na ta. Kay tinarong ang pagdala sa siyudad sa Dumaguete, niabot ta as second class city. O kay karon na last term naman ni Mayor Felipe Antonio Rimulyo, ang atong pilion ang iya gi-endorso as mayor for Dumaguete in this upcoming midterm election of 2025. O mausad na si Attorney Deo Rimulyo or Attorney Felipe Claudio Deo Rimulyo, mga kaigsunan. O atong parisan po sa iyang vice mayor karon midterm elections on 2025 na si Consilor Attorney Carissa Tolentino Maxino. Mga batanon na sila, matud pa sa istorya o dili pa kaya o matud pa dili pa kuno ilado kuno si Attorney Deo. Sa pag-ingon na gud dili ilado, maingon gud lamang ta ikumparar o kinsa man or maingon gud lamang ta atong ihiskot o kinsa may atong ipasunod di ay sa mga maayong buhat siyang amahan. Na si Attorney Deo Rimulyo nakakita na siya giunsa sa iyang amahan pagpalakad sa Dumaguete o paghatag og progreso sa Dumaguete through his projects, iya gunang himuon o wala na sa ilahang pangalan ang pangurakot. Pwede po na ninyo lantawon mga kaigsunan kung aduna pa na sila record sa ingon ana. O kabahin sa Pikas Day, sir, wasad ta kabalo ana.
Pero unsa may iyang nahimo katong na mayor na siya diri sa Dumaguete. Kung moingon na mo hadlok na musulay kay bago pa na si Atty. Deo, di pa mo hadlok mo balik ka ng walay gihimo sa syudad o kung ano na lamang walay impact. Mga kaigsunan, di nato isugal ni atong boto sa tawo nga walay gihimong impact. E dool na tas taas, unsa daw ay muhugno na puta, muhimo na putag no class city. Unsa sad mo hitabo sa atong syudad, mga kaigsunan. Aduna ba tay paingnan lain? Do we have to start all over again? Kung matud pa sa pangpangutana na baguhanon, dili na siya baguhanon. Kay busa si Atty. Deo Remulyo, nagaplano siya modagan as mayor, he knows that he can conquer it. He knows that kaya niya i-handle na maong trabaho as chief executive there is a city of Dumaguete. He has seen his father do it and he has seen his father make Dumaguete progress. No, sa pagkasinso sa Dumaguete. So mauna mga kaigsunan ang iyahang hit side pod. O kauban pod sa iyahang vice mayor na si Councilor Carissa Tolentino Maxino. Dapat makauban na sila. Kung mahimo ang mga konsihal nila pod, ikauban sa nila. You know, no, Konsihal Maxino, siya ra intawon sa tanan mga project ni Mayor, siya ra sa magkita ko nato, siya ra ko'y tigsukol o tiglaban o moingon sila tawo siya Mayor, dili yun ingon nga tawo siya Mayor. Kay kabalo man na siya na si Mayor Felipe Antonio Remulyo ang iyang mga projects para sa kayuhan muna iya ginapaglaban. Para sa kayuhan na walay sagol o binuang, mauna. Muna kita mga kaigsunan, dapat ta para tas kayuhan po sa atong syudad. Dili ta mo padala sa mga lingla mga kaigsunan o unsa pa man. Atong lantawon ang ato ang syudad kay na progress na atong syudad o matud pa ni Atty. Deo Remulyo, i-level up ang Dumaguete. So mas angat na, mas musaka ang progreso, musaka ang economy. And it will give more opportunities for us Dumagueteños or Dumaguetnons. Mauna siya mga kaigsunan. Ato ka na isilsil sa atong aning patakan mga kaigsunan na once we vote, we won't waste our vote. Dili man gud ang politiko kung mo'y mudikta. Kita man gud magsugod ani tanan. Pilion nato kung kinsa na gud makahatag og progreso. Di nato basihan sa edad. Kay Atty. Deo being young as he is responsible enough. Ngano naingon ko? Kay he is the chief political affairs diya sa Congress. And he knows a job of a congressman. Asa may labot ana? Young as he is, he's already facing big challenges and big responsibilities through his work. He is under the Speaker, Martin Romualdez. And he knows his job. Mauna siya mga kaigsunan. Sama na siya sa iyang amahan na bisag unsa kalisod ang problema ilagong atubangon sa sinakto, sa saktong buhat o ilahang sulbahon ang mga problema. Mo ba nang daghang kay problema gihapak ni sa mga kritiko. Daghang mga problema gihapak nila ni Mayor Ipe, pero ang gihimo ni Mayor Ipe unsa man? Nitalikod siya, nilikay siya. Wala, iya giatubang. Then iya giayo og mga problema nagayo naghatag pa gyud og progreso. Because that is a problem, one problem. Then ang solution is connected to another solution na mahitabo gud project connected to another project which cause progress to the city. Mo pa na importante, progress ra magay importante mga kaigsunan. Ang ato manggong kaigsunan, no, ang para matud ba, this is based on my opinion, dili na nato isayang ang ato ang bota. Dili ta mo padala, although na wala pa'y filing sa iyo pa kayo, ato nang hunahunahon. Kita kan man kayo nagawas mangalan. Nigawas si Congressman Chikiting sa Garbaria for mayor o Dumaguete. Aduna na po na siya vice. Nigawas po si Atty. Deo. So, atong timbangon. Atong timbangon og kinsa ko'y makahatag og progreso. Ay dili man si Atty. Deo dili man na siya mo si Mayor Ipe. O siyempre, anak man siya. Pero sa mga buhat o mga programa, maora na sila.
nakita ko na iya ko na sundon, iya ko nang tiwason ang mga project sa iyang amahan. Kay para nas kayuhan. O bisag kinsa po nato, pangutanong ba sa dili ta mo pabungol-bungol o dili ta mo pabutag-butag mga kaisunan, makabalugot ta. Nga tanan gibuhat ni Mayor Ipe dire sa Dumaguete para sa kaayuhan. Kung ato pa nang hisgot sa ato programa ang ipanghimo niya, ay mahutiwas na lamang ng oras, puro sa iyang mga projects. Unya, as what I said, it all led good para sa mga taga Dumaguete, mga kaigsunan. Muna, maora na'y kanang mga pangutana sa kritiko. Dili, wala man na siya natawo dire. Natawo man na siya sa Maynila. It doesn't matter of where you were born again. No? What matters most, you are registered here and you are qualified to run. In any position. Bisang mayor, you are qualified. Mauna importante mga kaigsunan. And ang most important thing is, you know the life of Dumaguete. Nitubo ba na si Atty. Deo dire? He grew up here. He knows the life of people here. He has seen his father, no, being the chief executive, he has seen his father serve the people of Dumaguete. And he knows how to serve the people of Dumaguete in a good way. Wala si pahid bisag gamay sa korupsyon o bisag dakok pa. Eh wala na nila mga kaigsunan, nagpangpangurakot, mga kickbacks wala na nila. O labi na ang pagpasikat na bisag asa mubutang gud lamang og ilahang retrato, wala na nila. Kaya ang ilaha kabalongan sila. O hasta ang vice mayor to be nga si Councilor Carissa Tolentino Magsino, nakabalo na siya nga para sa kayuhan ang tanan kay Mayor Ipe o walay sagol og pasikat og propaganda ang mga projects na gihimo para dire sa syudad sa Dumaguete. See? Mauna, muna dili nato isayang atong boto. No? Dili ta mo palingla sa mga walay klaro ng mga isyu, nga bata pa kayo, dili ilado, unsa pa ang ilang gibutang, tubo, ang batang Maynila, kontra probinsya, dili na. For in fact, kani mga Remolyo gikan na siya sa Nose. No? Kani mga Sagarbaria gikan po din sila sa Baes. They are not really from Dumaguete. But they all grew up here. Ni-end up naman ni si Atty. Deo dito sa Manila, kaya dito man siya nag-graduate of law school. Then, he practiced there. Then, nitrabaho po siya diha sa Congress, muna diha siya. Pero sige na siya uli diri. Taga diri gud lamang na siya. Diri po gaserbe ang iyang amahan as mayor. And of course, he loves Dumaguete. That's why he wants to continue the good deeds he wants to continue ang mga maayong gibuhat sa iyang amahan sa Dumaguete. And everybody knows na maayo. Although sa tanan mga kritiko na kontra niya, everybody knows sa tanan nagihimo ni Mayor Ipe again para sa kayuhan sa syudad. Sige na lamang nagabalik. Wala man po yung negative nagihimo ni Mayor Ipe. Ingna ko kung aduna pa. Ingna ko. Di ba ang kalamitan ng mga kritiko, ilan nagikontra sama sa Pantawan, pero ang mga nagkontra, naghimulos po, nag-enjoy po dito. Mauna giingon mga kaisunan na you cannot please everybody. But when wala man na si Mayor Ipe, basta kabalon siya para sa kayuhan, iya man ang buhaton. Mao man na iya. O niya, paggawa sa iyang project, nindot man di ay, dako man di ay katabang sa mga citizens or sa mga taga Dumaguete. Nalipay ang taga Dumaguete. Mao na importante niya. Na adunay hatag og kalipayon na hayahay ang pagpamuyo sa mga tao dire sa Dumaguete City. Mo ba nang dakan kayo ganahan dire mo retiro, kay adunay mga progreso, dili ka nang dakan kayo mo retiro dire, kay nibalik sila sa ilang karaang Dumaguete, na improve na everything, no? High-tech na kayo, everything is being improved. Mo na giapas, no? Mo na giapas ni Mayor Ipe na dungan sa progreso ang atong pagsaka. Dungan sa ultimo mga technology tanan
mahimo na dire sa Dumaguete. Dili ta mahimog iwit. Mo ba na ni saka ang class nato? From no class to third class to second class. Could you imagine that? In such a short time, no? So, ang ako ragong ikahangyo, atong ipadayon na. Ipadayon na ang progreso diri sa Dumaguete. Ay, nangumpanya man ka. Dili na singon, nangumpanya ko. Nihangyo ko ninyo, atong pilion po ng tao na makapadayon sa maong progreso. Kauban, Vice Mayor, Konsehal, Carissa Tolentino Maxino. Ingon ana na siya, mga kaigsunan. We'll choose people who think for the best. Not katungating for the best, o niya ang katungating for his best, his own best, para siyang kugalingon. Ang iya atong piliyon ng tao na ang gihuna-huna ang kaiyuhan sa katauhan. Kaya mo gani atong butaron na sila, ito ibutang na sila sa pwesto, kaya dili pa andiron para andiron taniya, kung dili para muhatag og mga mayong programa para modala nato paangat sa progreso. Kaya once mo angat at tanan, we can be a first-class city. Kung matud pa ni Attorney Deo Remulyo, level up Dumaguete. Ni Alsa na ganita, pero i-level up pa ta niya. Ana ba? Bodlay ta, kay galupan ning Dumaguete ron. Mga matod pa sa uban, lupa do walay kwarta. Dili man, wala man gunay kwarta kay walay nay pangurakot si Mayor Epe Remulyo. Wala na yung mga commission 10% sa mga project. For in fact, mga kaigsunan, ang inyo ilantaw na ang budget dire sa syudad, ang mahitabo, mga kaigsunan, ang pagdala sa mga projects nindot o walay halo sa pagduda. I-search inyo na i-check na. Ako bilang supporter, and I assure you, wala yun na siya. O bisag, mayroong kanang pangurakot, wala na siya. Hindi ka ng pikas na di. Wala ko kabaloan na. Ang ako ra, I am just talking about who I support. I support a person who I know nakamuhatag og asinso. Dili asinso ka ha, makahatag og asinso meaning progreso. Mo man guna importante para mosaka atong ekonomiya, mga kaigsunan. Dili nang puro yagaw-yagaw ra, puro na mga kanang murag pabula ra, kunya paglantaw gyud. Minimal ra gihimo. Although basig dagko na, no? Maybe, you don't know. Basig, dinagko na, nakadawal siya ka-work. So, congratulations kay mo man yung trabaho. Pero has it given an impact to people of Dumaguete? Ako ba ang impact, ana? Ingon ana na mga kaigsunan. Harsh as it may be, pero tinuod, the truth matters, mga kaigsunan. It doesn't matter the age, it doesn't matter where you were born, it matters na mapadayon ang maong project. Sigurado ko mapadayon? Sigurado. Kaya nga naman, ha? Kaya ka na, manggod, sa gisugdan siyang amahan, iya ko ng tiwason. O di pa yun na iyang tiwason. Iya pa yun na dugangan ang kaayo na gisugdan siyang amahan. Mandahan na dili niya na tiwason. Namatod pa gani sa uban mga tao nga mura ra gihapon kung si Attorney Deo moy atong butaron, mura gihapon si Mayor Epe moy Mayor ana. Di mas nindot, no? Kaysa dili si Attorney Deo mo dala asa man ang paingon. Asa man ang paingon. Musugal pa dayta mga kaigsunan. Ana na siya mga kaigsunan. Muna gitawag og common sense. In other words, sentido común. We will think of it that way. Let's not waste our votes. Okay, so. Dili na dalon nato atong garbong mga igsoon, dili ta mo pabuta-buta, dili ta mo pabungol-bungol.
Kay tanan naa na makita ra mao na siya mga kaigsunan. Mao na siya. The truth will always come out. And if we don't choose the right, or if we don't vote for the right person, although na wala pa may filing, pero aduna goy mga istorya-istorya po sa pikas nila, kay nadagan mo kay mga istorya, pero dili ta marites, pero mutig ato ra gyapon na sila tubagon, tumikan kay para po ang mga kamo mga kaigsunan makabalong gud mo on-site tinuod. No? So, ang tinuod yun na istorya is pagkita nila ni Speaker Congressman Martin Romualdez, wala siya gibabagan nga dili siya padalaga nun as mayor. For in fact, when he told the Speaker, Congressman Martin Romualdez, that he's going to run, mudagan siya as mayor or chief executive of Dumaguete City, naingon na okay. And he was happy about that. The Speaker was happy. So mo na giingon, on the other hand, the more the merrier. Mas daghan masadya. So nakadepende ra na ito ni mga kaigsunan, mga taga Dumaguete. Nakadepende ni kung kinsay makahatag og maayong serbisyo kanato. No? Di wala ni nakadepende og pilay ihatag or pilay itunol nato. Eh kana man gud nga tunulanay, may tabo man gud na moagi ra. Unya dili pun mapadayon ang mga project, wala tagabalo, no? Kay aduna man gud mga kuan na basig day tunulanay gonsa, pero sa tinuod lamang no dili ta mo padala sa mga ingonana. Atong hunahunahon ang atong syudad. Kay once mo saka ni atong syudad, ang mga asenso mo sulod diri syudad, adunay progreso, ekonomiya mo saka, hayahay ang ato ang kinabuhi diri syudad. And it will, since there's more progress, mas daghan pagganahan mo puyo diri, mas daghan pa mo retiro diri. And matod pa, no? Matod pa ni Attorney Deo, dili ra ni mahitabo nga matod pa siya nga man, di ba? Lupad Dumaguete. Kani kay level up Dumaguete. Na i-level up pa ang Dumaguete, na lupad pa, i-level up pa, musmusaka pa. So nindot, dili ka na ilabit ang mga kaisunan, dili na siya ingon nga kapabilib ha, or kapapropaganda. Kay makita ko ninyo ang progreso. Bisag mo ingon mo nga dili na mao si Mayor Ipi ang mudagan kay last term niya. Mura gihapon na siya mo'y magdala. Kay ipadayon man na niya ang mga proyekto. Or in fact, i-level up niya. So mas mo level up ang progreso. Mas mo angat mga kaigsunan. O maunay ang atong kinahanglan dire sa atong syudad sa Dumaguete. Dili ta musugal na para mo basig mo atras niya ta, di na ta ka balik og paangat unsaon na gud lamang. We have been there, we have tried that. And only one mayor made us raise the class as being a city, second class city. Usara na kamayor, umuna si Mayor Ipi. So dili nato isugal ang atong boto mga kaigsunan. Kay wala na sa mayor, kundili naa na sa atong boto kay kita mo yung mapili nila. Kita mo yung mapili sa atong vice mayor. So ang atong mayor, for Mayor of Dumaguete City, Attorney Deo Rimulyo. For Vice Mayor, Councilor Carissa Tolentino Maxino. Mauna siya mga kaigsunan. Alright, it's kulang tag tulo ka 3 minutes more to go. So adunay nahitabo ganiha no sa Robinson's Place. So mga senior citizens saka Martes.
libre sine or libre film showing diha sa Robinsons. Just bring your ID. Para na sa mga senior citizen. Every Tuesday. Oo. Senior citizen ka, then Tuesday, ganahan ka mula sa salida, mudala ra mo sa inyong ID. Dito, senior citizen ID ha. Na magmatuod nga, ikaw sa ka senior citizen. O residente ka sa Dumaguete City. Para makarelax-relax po din si Lolo, Lola, si Yaan, makarelax sila ba? Si Yuan, Yunana. Sa city na. And karon day 29, ABBA. ABBA Revisited. Usa ka Canadian band nga ang ila they imitate ABBA. So ang ilang costumes, they can imitate the costumes, the songs of ABBA. Mao na ABBA Revisited, and they'll be presenting at the Tawan People's Park sa Boulevard. They'll be presenting there on the 29th at 7 p.m. Dayon, you can buy their tickets. First floor lobby, diha sa Lee Super Plaza. And so, one more minute to go. So right now, na ako there is a new City Central Elementary School. And sa ako ang paglantaw, it is being developed. Kaya hapit na gud mosugod ang school year. July 29 will be the opening. So, this one is a private school, no? Private school of the Sumascan Sisters at Cittadini, or the Caterina Cittadini St. Louis School na gipalit sa LGU Dumaguete o gihatag or gi-donate sa Dumaguete City DepEd or Department of Education. Actually, duha ka elementary schools dire. Ang City Central, which was at the City Hall, o ang Kalindagan Elementary School. So, mo na dire ko. And time to time, mga projects na gipakita right now, develop na gyud siya. Nausob na gyud siya sa atong pag-ari dire na kuha na gyud siya. It's being prepared. Right. Alright, wala na tayo igong oras. Salamat sa inyo ang paglantaw sa atong programa. Ang Tatak Rimulyo, Lupad Negros Oriental. Mayong hapon Dumaguete, kini ang inyong ubos na alagad, si Douglas Nazareno, via Breaking News Media. Daghang salamat. God bless.